Love reading number 22. The Fool na nakabaliktad, ibig sabihin may mga natuklasan ka daw na bagay, no? Oh my God, no? The card, sorry po the card say may mga bagay kang hindi nalaman o natuklasan before. Then, cheating and betrayal po ito eh. Ibig sabihin, dumating ka sa pagkakataon o dun sa love life na sinasabi natin na na-stagnant ka sa isang sitwasyon, naloko ka, pinaglaruan ka, ganun po yung sinasabi ng cards, no? The cards say, natuklasan mo po yung mga bagay-bagay na ganun, no? Siguro ito po yung nagiging dahilan kung bakit ka nagpapabasa ng love reading ngayon. But still, sabi dito, no, napagod ka, naging surrender ka kasi sa mga bagay na natuklasan mo o nalaman mo, no? Feeling trap kasi ito, ma'am, or restricted, no? Sabi dito sa cards, no? May mga maling gawa talaga sa iyo yung partner mo at ito yung magiging dahilan kung bakit nararamdaman mo yung pain. Sabi dito kasi, yung taong minahal mo or yung taong nandyan para sa'yo immature. Yung kumbaga, wala pa, emotionally, hindi niya pa kayang i-handle yung mga bagay-bagay, no? Nakikita ko rito na pilit din naman niya binabalanse, although gumawa naman siya ng pamamaraan para iayos yung mga takbo niyan or ikaw ang gumagawa ng pamamaraan. Kasi this card say binabalanse yung mga bagay-bagay, no? Pero patuloy ka pa rin nasasaktan at patuloy ka pa rin sinasaktan ng taong mahal mo, no? Medyo mabigat yung card. Sabi dito, ikaw ang gumagawa ng way or binabalanse mo yung mga bagay-bagay or gusto mo pang iayos yung mga bagay-bagay kasi nandito pa rin sa yung guidance ng universe. Gusto mo pa rin maging maayos, but the cards, sabi dito sa cards, no, ma-overcome mo naman daw yun kung ano yung mga pain, kaso confused na. Kaso patuloy pa rin na gumagawa ng hindi maganda yung partner mo at hindi mo pa rin, wala ka pa rin kasiguraduhan kung magiging maayos daw po yung takbo ng relationship nyo. Sinasabi dito na magpapakita naman siya ng pagkilos o paggawa, no? O para maiayos kayo, pero sinasabi dito sa cards na may mga offer pa rin siyang iba. Ibig sabihin, itong taong to something pa rin, no? Hindi pa rin kasi sabi nga dito sa cards na immature siya. Hindi emotionally immature, no? Ibig sabihin, sa magpagiging isip bata pa rin niya, hindi niya pa rin kayang gumawa ng pamamaraan, no? Nakikita ko dito yung magiging makamundong gawain at nakikita ko dito na nag-move on ka or gumawa ka ng way para matapos to. Although nakikita ko dito naging masaya ka naman, pero nawawalan pa rin ng guidance ni universe. Nakita ko dito may trouble, ibig sabihin may lumayo, may umiwas, no, sa mga natuklasan na bagay, no. Nakikita ko dito yung judgment. Alam mo, ito kasi yung pamamaraan na dapat mong ginawa or sinasabi dito sa cards na gumagawa ka ng isang desisyon na alam mong ito yung tama. Okay. Nakikita ko dito na gagawa ito ng paraan para maging okay kayo. Then, nakikita ko dito may kakayahan pa naman. Pero sabi dito, immature ka Nagiging malungkot pa rin, no? Hindi ka pa rin ito ipaglalaban, no? Aalis ka pa rin. Although nakikita ko na walang pagbabago. No? Nakikita ko nagiging successful pero nawawalan pa rin ng guidance ng universe, no? Nakikita ko dito confused, naguguluhan sa mga bagay-bagay kasi hindi mo nakikita yung pagbabago dun sa partner mo Hindi pa rin dito lumalabas yung pagiging tapat or honesty niya or nakikita mong ipinaglalaban ka na niya, no? Discard, sabi gumuguho na yung mundo mo sa kanya. Ma'am, sabi dito hindi na daw po masaya at romantic proposal bumaliktad na. Ibig sabihin, dumarating ka na rin sa point ng buhay mo na alam mo na hindi siya meant for you or nakikita mo na nawawalan ka na ng pag-asa kasi nga nakikita mo hindi siya nagbabago, hindi siya gumagawa ng way para iparamdam sa iyo yung pagmamahal niya. Medyo mabigat ito, no? Ibig sabihin, harap-harapan minsan, alam mo, or ibig sabihin, may mga bagay ka natutuklasan sa sarili mo, pero isinasantabi mo na lang, no? Pero nakikita ko kasi dito na mali mali yung ginagawa sa iyo ng lalaki. Siguro mas maganda na pahalagahan mo muna yung sarili mo, no? Sabi dito yung mga pinaghirapan mo naman daw, no? Nakikita ko dito kung nanghihinayang ka sa mga bagay-bagay o dun sa person na yun, dapat mas maging priority mo muna yung sarili mo po, no?